What's up everyone? We're back for another episode of Cars We Love. And ngayon kasama natin the one, the only, Mr. Pogi, Ramon Bautista. JDM number 1. Ayan, hello. No need for introductions. Thank you Ramon sa pagsama sa amin today, Pops. Thank you din for having me. Isa si Ramon sa mga pinaka, I would say prominent na tao sa car community. Napaka-humble, napakagara ng mga auto. At yung mga auto mo, I would say mga built right parang ganun Parang hindi over the top. Sa akin nga, hindi ka mayabang sa kotse mo kaya hindi rin. Respetado din. Tama lang. Tama lang. Ngayon, gusto ko tanungin, paano nagsimula yung pagiging car guy mo? Nagsimula yan nung wala pa akong kotse. Nanonood ako ng mga pelikula ni Jackie Chan, ganyan. Tapos lalaro akong Gran Turismo. Tapos noon, hirap na hirap ako mag-commute. Kasi hirap sumakay, alam mo naman, transportation problem dito sa Pilipinas. Sumasakay ako sa kiddie seat ng tricycle, tapos sabi ko, magsisipag ako, bibili kong kotse. So parang out of necessity pa nung una? Out of necessity. Tapos noon, syempre, yung kotseng gusto ko, yun nga, yung parang WRC. Yan, Evo 3. Evo talaga. Simulat sa pool. Yung Lancer na itlog na tinatawag nila. Tapos ayun, sunod-sunod na nagbasa-basa ako ng mga forum, ganyan. Ang dami kong natututunan na interesting pala to. Hindi lang pala itong coaching to ang pwede niya maging form. May mga abubot pang pwedeng ilagay diyan, ganyan. Tapos ako basta nag-enjoy lang ako mag-drive. Masayang-masaya na ako na nakaka-drive ako na kung saan-saan. Yung freedom na binibigay niya. Tama. Eventually, anong kotse binili mo? Yun nga. Yung unang-una mong binili? Sa itlog, Ay, yung itlog din yung una mo nabili? Okay. Yun yung nag-evolve. Okay. Kasabay yun ng kumbaga growth as a person. Siyempre, habang nakakaluwag-luwag, dagdag ka ng dagdag na nabibihisan mo. Until one time na pag-isip-isip ko na dito rin ako papunta dun sa pinaka final form niya. Kumbaga kay Frieza. Kailan si Frieza? Dragon Ball. Ito yung final form. So, wag na natin patagalin. Nung nakabili ako ng parang half cut. Kumbaga mga chop yan no? Nilagay ko na lahat doon. Okay. Tapos, winan time, big time ko na. Yan. Currently, bukod doon sa itlog, bukod din dito sa gamit natin yan? Mamaya tayo dyan. Ano pa mga kotse na sa garahe mo ngayon? Meron akong Suzuki Swift. Yun, nakita ko na yun. Meron akong Mazda CX-5. Tapos, meron akong Suzuki Jimny. Okay. Meron akong Lancer Box Type. Tapos, meron akong Generation 1 na CR-V. Okay. So, ano masasabi mo yung pinaka-daily mo? Kung ano yung ramdam kong gamitin sa araw na yon, kumbaga, daily capable sila lahat. Pwedeng gamitin araw-araw. Halimbawa, feeling ko itong week na to, ibaw ka, ganun. Yan, siya yung may gas. Siya yung naka-park na medyo madaling ilabas sa parking. Yun, edi puro siya. Na-curious ako ano yung parang thought process nung bibili ka ng auto? Kasi may Evo, may Swift, bigla may CX-5, may Jimny. Paano mo napili yung mga yon? Feeling ko, para siyang pag-ibig Mararamdaman mo may something Parang minsan may kotse na bati kayo di ba? Uy, okay to Parang nararamdaman kong magiging magkasundo kami. Kasi di ba minsan may mga kotseng napakaganda nga. Pero parang feeling mo hindi naman kayo bati. Pag na-drive mo, parang walang connection. Parang walang connection. Ito kasi, halimbawa, yung mga Lancer ko, ito, tsaka yung Evo, tsaka yung box type. Yun, dati ko pa gustong magkaroon ng mga ganyan. Yung Swift, binili ko naman yon dahil nung binubuo ko yung Evo 3, kailangan ko ng reliable na kotse. Okay. So, bumili ako ng bagong ganon. Kasi, may mga trabaho ka, hindi naman pwede siguro project car yung dadali mo papunta doon. Kasi magugulat kayo parang, si Ramon, alam mo, may mga Lancer, may mga Evo, may box type, tapos bigla may CX-5. So yan. parang may comfortable na sober bigla. Yan yung mga matitino mong kotse na pagpakiramdam mo, ayaw mo nang
masyadong adrenaline rush. O yung gusto mo makaabot Chill ka lang. chill lang. A to B lang. Point A to point B, ganun. Na komportable. O kaya kasama mo pamilya mo. Kasi mahirap sila isakay dito, mga reklamador yun. Sabi, ang ingay. Maingay, matagtag. Dandahan ka lang. Ganun ang ganun yun. Kasi feeling nila mabilis kahit hindi pa naman. Kasi ganun naman yung design nito di ba? Doon sa mga kotse mo, meron bang paborito? Paboritong anak, kumbaga. Nako, mahirap magsalita kasi baka magtampo. Matampuhin. Feeling ko may mga personalities niya, mga feelings sila Totoo naman. Siguro hindi maikakaila naman siguro sa kanila. Siguro yung yung Evo 3 tsaka ito. Okay. Yung mga lumalabas na mga paborito. Pero lahat sila naman parang special sa puso ko. Dito naman tayo sa kotse na to. Yes. Tell us more about this car. Medyo ito yung, tama ka parang paborito kasi kilala din tong auto mo na to Oo. Ito ay isang Mitsubishi Lancer Evolution 6 na JDM. Tapos nasa akin to since 2014. Medyo matagal na. Matagal na, oo. Tapos marami na akong pag-aayos na ginawa dito. Sa engine department, suspension, brakes, tapos yung ECU, ganyan. Tanda ako, nabanggit mo nung nasa Auto Plus tayo, kay na Uncle Carlos. Ito na yung dinadala mo noon dati pa. Ito na rin yun. Oo, ito. Ganun nakatagal pala sa'yo. Matagal na sa akin to. Nagagamit ko to sa malalayong biyahe kasi mahilig tayo mag-drive di ba? Pag nakikipag-trip doon sa mga tropa nating mga naka-Evo din, kaya mga mahilig mag-drive din. Tapos kung saan-saan ko na dadala to. Kasi minsan sabi nila, project car. Garage Queen Garage Queen yan, bira mo gamitin yan. O kaya, pang racing lang yan. Pero ito, gusto ko masabi na medyo nade-daily ko to Pero yung mga night drives, yun. Gusto ko din matanong. Lagi mo sinasabi din na mahilig ka mag-drive. Usually, saan ka pupunta? Marilaki, ganyan. Minsan, Baguio pa nga Nadala mo na to doon? Oo, madalas. May collection nga ako nung nung open to the public pa yung Cannon Road. Okay. Meron dito, yung Cannon Road na mga ticket, kinokollect ako yun Kasi parang, so kada punta mo, tinatabi mo dito diba, para... Dalawa yun, isang papunta, isang pabalik, gano'n. Yung Baguio, sa totoo lang, yun sa tingin ko ang pinaka-basic na dapat kayang gawin ng project car mo. Hindi yung pumunta sa meet. Kasi yun, papogi lang kayo. Meron mga gano'n na natutuwa din ako sa gano'n, na-appreciate kahit nga nasa garahe lang Pero ako, for me gusto ko i-drive yung mga kotse ko. So, pag yung kotse ko ay hindi umaabot ng Baguio, feeling ko hindi pa siya complete o hindi pa siya ganap na kotse. Di ba mayroon tanong lagi yung kaya ba umakyat ng Baguio na? Parang siya pang project car pala dapat siya na tanong. Kasi yung mga bagong kotse, kaya naman talaga umakyat ng Baguio na Yung project car mo, kung kaya ba umakyat ng Baguio. Oo, totoo yan. Tanong ko lang, pwede ko ba matanong kung magkano na tingin mo, market niya, yung value nito? Yung value na lang nito, yung lahat ng ginastos mo. Madaling itanong yan, ang hirap sagutin dahil ang dami ko nang ginastos dito, plus yung gastos, sige. Kala nila lang, sige, kaya mong kitain yun, kaya mong pagtrabahuhan, fine. Pero yung pagod, yung know-how na dapat alam mo, yung mga pagkakamali, yung stress, yan ang palagay kong mas... Hindi mo malalagyan ng pressure mas mahal dun sa gastos Tama. Kaya di ba minsan tatawad yung mga tao sa mga pag may binibili silang mga project car na for sale. Tapos yung nagbenta, parang nangailangan lang. Malungkot siya na pakakawalan niya yung project car niya. Hindi nyo naiintindihan yung tao na yon na sasabihin nyo, tatawaran nyo na, eto lang ang mga pyesa niyan, gano'n. Hindi gano'n. Hindi mo na makakabili hindi ka naman makakabili sa auto supply na mga pyesa lang Yung Saan mo pa isosource yun? Oo. Pusa. Ay. Pusa. Tumawid bigla. Totoo. Yung puso na inuubos niya doon, yung pawis, yung trial and error, yung mga pagkakamaling ginawa niya para mailagay yung tamang settings na ganyan, yung pakilala yung tamang mekaniko. Minsan sigurado ko mabubudol yan along the way. Hindi mo na dadaanan yun kasi binibili mo na sa kanya. So, huwag nyo natawaran yung project car ng may project car. Masama sa loob nila yun na magbenta sila ng ganyan, for sure. Well, marami sa kanila. Di ba? Lalo na pag alam mong yung matagal na sa kanila, iningatan nila. Oo. Parang makikita mo,
ano na to, mga malalaking tao na katulad natin ha. Tapos parang nakikita mo sa mata niya na may lungkot talaga. Parang masakit talaga eh, kailangan bitawan eh. Oo. Totoo. Parang ayaw mo na nga ihiwalay sa kanya eh. Parang pare, pautangin na lang kita. Ayun, ngayon, since nadaan natin yung mga auto mo, gusto ko lang malaman, paano ka nagsimula gumawa ng content? Nung nagsimula magawa ng content about kotse? Dati, ako parang content creator na. Pero nakiki-channel lang ako dun sa tropa ko, si R.A. Rivera. Ganyan. So, kung ano-ano ginagawa namin, music videos, mga tungkol sa mga rockstar, mga prank, di ba? Prank, makakatawa mga video-video, ganyan. Tapos, nagkaroon ng panahon na meron akong mga GoProng maliliit, ganyan, o kaya mga ganito. Tapos, gusto kong gumawa ng documentary tungkol sa top 10 greatest Filipino cars of all time. Oo. Ayan. Sa documentary filmmaking, award-winning ako. Bago ko, di na tatanong sa ano ko. Bilang ano ko, yun yung totoo kong gawain. Filmmaker talaga ako. Mahilig ako sa kotse. Pinagsama mo yung dalawang mundo na yun. So, parang, simulan ko dito sa Lancer Box Type kasi ito sa palagay ko, isang icon to of Filipino motoring. Pre, di ba, noong 1980s, ito lang ang... daming movies na, ano? Gumamit ng box type. Saka medyo, kung bibili ka ng kotse ng 80s, medyo no choice ka, mukhang hindi pa mapupunta. Mitsu talaga yun nandito nun eh. Panahon na yun eh. Yung mga iba, hindi naman ganun ka sikat o kaya ganyan. So yun, sabi ko makasampu ako, ayoko na. Eventually, tumatagal. Ang dahil ko napapanood na rin sa YouTube na mga channel. Tapos natutuwa ako. Sarang gusto ko gumawa ng ganyan. Nagre-review siya ng kotse. Tapos nire-relate niya sa kultura. Sa kung paano mag-isip yung mga tao. Yan ako. Yan. Gusto kong ihiwalay yung sarili ko. Mas malalim ng konti. Oo. Isip ko, parang ako lang gumagawa ng ganito, mga lumang kotse. Tapos yung mga iba, para mga boy na hataw lang ng hataw, gano'n. Cool din manoodin yun ha, pero for me, na gusto ko yung mas malalim na review ng kotse. Hindi naman, tinatry ko maging malalim, nakikilalanin ko yung driver, yung kung paano siya nabuo, yung personality ng mga tao behind the kotse na kasing kulay din ng kotse. Yan. So, interesting sa akin yung mga bagay na ganyan. Maganda naman talaga na hindi lang pa basta-basta. Oo. Tama parang masaya manood ng mga umuupak, gano'n. Pero at the end of the day, kanya-kanyang trip din naman. Kanya-kanyang trip. Sabihin, kung hindi mo na siya trip, edi may ibang channel kang option. Maganda na marami tayong napagpipilian, di ba? Na parang friendly competition naman lahat kumbaga. Oo. So kaya matanong ko, what's next for you in terms of yung kotse mo and in terms of yung content mo? Ano mga plano mo dyan? Ito mga kotse, ano na lang to, mga maintain kasi feeling ko naabot ko na yung mga parang masaya na ako sa kanila. Kontento ka na sa kung ano? Alam mo yun, yung papalakasin pa ba? Tapos na to, ganon. Teka, for the viewers, ilang horsepower ulit tong Evo 6? Ito ay nasa around 340 to 360. Depende sa mood. Kate. Depende sa apak na silinya doon. Depende sa hangin. Yan, nung naday na to ay nasa bandang 350. Ganyan. Pero syempre nag-aaral-aral na ako mag-tune. Tapos pinakialaman ko na. Hindi ko alam kung tumaas o bumaba. So, jumaday na ulit. Pero for me, ako, masaya na ako dito. Okay. Nadadrive ko na to the point na parang nakakatakot na siya pagka sinagad ng sinagad. Tapos maganda yung yung feeling na kasi minsan meron tong nagkaroon to ng tune na pinakamalakas niya ever, pero parang hindi ko gusto. Okay. Parang hindi siya hindi siya mabait. Okay. Adyot, tsaka maraming mga shit na nagaganap. Pero at least, di ba, na-achieve mo na yung gusto mong ma-achieve dun sa kotse. Yun yung kumbaga, masaya, yung saya i-drive. Plus, syempre yung power naman, sa totoo lang. Sinasabi ng mga ng mga master natin dyan, hindi yan yung end all be all, yung power, hindi yan. Magsasawa ka dyan, nandun talaga sa handling I would agree din naman. Wala akong gantong project car, pero lalo pag hilig ka mag-Marilaki, mag-akit-akit sa Baguio, kahit na daily driving lang, parang kumbaga pagka niliko mo,
ganyan. Ang bilis niyan lumiko, o kaya Oo. parang telepathically na control mo kung saan mo siya gustong pumunta. Tama. Sa tingin ko, yung handling tsaka yung parang connection mo sa kanya na parang isa na kayo, yun yung mas Importante talaga. importante. Mas mahirap hanapan ng premium na mahirap bilhin o mahirap i-engineer. Tama. Kailangan yata mag-grow kayo together na mangyari, para mangyari yun eh. Tama ba? Tama. I agree. Ngayon, gusto ko lang tanungin, final question. May idadagdag ka pa sa garahe mo? May gusto ka bang idagdag or may dream ka ba na parang wala na sa ngayon. Sa ngayon, Saya na ako dito sa mga to, tsaka magastos na eh. Parang, siyempre, matatanda na to mga to, may mga masisira dyan, ganyan. Tapos pag bumili ka ng isa pa, siyempre mawawala ng playing time, attention yung iba, hindi mo na madadrive. So dami na nila as they are eh. So, pag hindi mo ginamit, may mga maliliit na sirang lalabas. Ganon. Pero kung dream lang so halimbawa malano ko, Ramon ang na sabihin mo big time, siguro may may motor pool yun, may mga mekaniko in-house yun, di ba? Ay, pag mahilig ka sa kotse, hindi pwedeng isa lang eh. pag Ramon ang ka pala. Off the top of your head, may ka lang, pwede kang bilhin, unlimited budget ngayon, isa lang. Haba ng usapan namin ni ng mga kaibigan ko pag nasa Marilac kami, kumakain kami ng pizza dun sa may yung Kabsat. Tagal namin nag-uusap. Audi R8, Porsche, Lexus na RCF, yung V8 na ganon. Kahit nasabi ko, yung simpleng IS350. Actually, maganda din IS. Alam ko, Lexus yan, hindi masisira yan, ganyan. So, menos ka sa maintenance, ganyan. Evo, kumpletuhin mo yung Evo, ganyan. Ayun, pwede rin. Yun. So siguro, dadagdag ako siguro yun nga, Evo 9. Evo 7 or Evo 9. Siyempre loaded, no? Pagka nag-Evo ka din, pagka nag-drive ka ng stock, parang, ay, ang bait, sa parang ayaw mo sabihin dun sa nakastock na Evo, ang hina ng Evo mo. Pero masaya din naman siya, na feeling ko, hirap din ang strength of character kapag maintain mo yung Evo mo na stock. Kasi, ramdam mo konting lang to, kalikot lang to. Lalakas na to. Laki ng ilalakas nito. Tsaka ng enjoyment. Understandable naman. Understandable. Pero I guess, yun na lang muna tayo ngayon. Thank you. Oo naman. Sobrang thank you, Ramon. Thank you so much. Napakasayang episode. Top Gear number 1. At sana matuloy pa natin tong Cars We Love. And this has been Leander with Ramon. We'll see you guys in the next episode. Thank you, Paps. Thank you. Okay na ba yun? Magagamit mo ba yun? Oo Edit naman. mo lang, ha? Oo naman. Guess mo na lang sa podcast. Oo, para mas guess mo sa yung podcast. discussion natin.